sa utos ng Inang Rina. Malugod na tinatanggap ang 7 prinsip pabalik sa kabisera, upang humarap sa palasyo at tanggapin ang utos. Ay. Tumatanggap ang hamak na mamamayan. Magsisimula ang pag-alis sa loob ng isang sandali, huwag mag-antala. Ginoong Eunuko, itinatandaan pa kaya ng Inang Reyna ang hamak na mamamayang ito? Hihihi, bakit kanya tatandaan? Sampung taon na. Panginoon, dumating na ba ang tamang panahon? Hindi. Sila ang nagdala ng pagkakataon sa akin. May balak ang Inang Rina na pagsapawan ni na Zhao, Uji ang Panginoon. Ano ang balak ng Panginoon? Sumunod ka. Kung gagamitin niya akong panaksak, hayaan mo siya. Ang taong hawak nito ang pinakamalapit. Sa palasyo, puno ng mga mata, paano makikipag-ugnayan ang lihim na tanggapan? Ako ang bahala. Panatilihin lang ninyo ang network. Sabihin sa mga tauhan, sa loob ng palasyo, ako ay isang walang kwenta. Kung sino man ang sumira sa patakarang ito, dalhin ang ulo nila sa akin. Ate Inang Reyna, sa loob ng 10 taon, inalagaan ko ang iyong mga aso at network. Naalala ko ang bawat utang na dapat bayaran ng lahat sa akin. Ngayon, ikaw ang nagbukas ng pinto ng kulungan. Ngunit sino ang nakakulong sa loob? Hindi pa. Inang Rina, ang 7 prinsip ay naghihintay sa labas. Papasukin mo siya. Bumabati ang hamak na mamamayan sa Inang Reyna. Itaas mo ang ulo mo. Napakasindak ko, Inang Reyna. Si 10 taon. Nabuhay sa ilang bundok ng 10 taon. At nakabalik pa rin ang buhay. Salamat sa mabuting kapalaran ng Inang Reyna. Itaas mo ang mukha mo. Saan galing ang mga sugat mo? Sa mga mababangis na hayop po sa bundok, Inang Reyna. Mababangis na hayop. Espesyal bang kumagat sa mukha ang mga hayop sa bundok? Sa 10 taon mong pagtira sa ilang, nakakita ka ba ng sinuman? Paminsan-minsan, may mga manggugubat na pumupunta para magputol ng kahoy. Doon lang ako humihingi ng makakain. Wala naman pong iba. Kailan nasugatan ang kita mo? 3 taon na ang nakalipas. May baha noon sa bundok. Natabunan ng malalaking bato. Hanggang ngayon, hirap pa rin ako sa paglakad. Sino ang kinamumuhian mo? Hindi ko po alam, Inang Reyna. Nasa bundok, iniisip ko lang kung paano mabuhay. Handa na ang bulwagan ng pag-ulan para sa iyo. Huwag kang lalabas ng palasyo nang walang pahintulot ko. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Dito, wala akong halaga kung wala ang Inang Reyna. Mabuti at alam mo ang lugar mo. Sa 10 taon kong pamumuhay sa bundok, isang bagay ang malinaw sa isip ko, ang mabuhay ang pinakamahalaga sa lahat. Dalhin mo na siya. Salamat po, Inang Reyna. Ahahaha. Bantayan niyo siya. Opo. Paano natin ito aksyonan, Inang Rina? Walang kwenta. Bahay ng kagalang-galang na 7 prinsip. Utos ng Inang Rina, huwag lalabas. Kung may kailangan, sabihin sa mga guwardiya sa labas. Salamat, Ginoong Eunuko. Pwede po bang humingi ng isa pang kandila? Anong gagawin mo sa kandila? Natatakot po ako sa dilim. Malalim mag-isip ang Inang Reyna. Totoong sinisiyasat ang dalit niya. Matalas ang mata ng Inang Reynang si Liu Ruyan. Sanay siyang tumingin mula sa itaas, kaya madalas makaligtaan ng detalye. Ang pinuno ng mga eunuko sa bulwagan ng pag-ulan, may lumang sugat sa kaliwang taina. Tao iyon ni Zhao Wujie.
Ate Inang Reyna, binuksan mo ang pinto ng hawla. Pero kung sino ang nakakulong sa loob, yan ang ating paglalaruan. Ang kagalang-galang na 7 prinsip, 10 taon sa ilang, maraming hirap na pinagdaanan. Ano ang natutunan ninyo roon, kagalang-galang, at nakabalik kayo ngayon? Sa pagtugon kay Punong Ministro Zhao, natuto pong magbasa ng landas at mga halamang gamot. At kung aling mga insekto ang pwedeng kainin at alin ang nakamamatay. Hahaha. Mabuti. Talagang kapaki-pakinabang na kasanayan yan, kagalang-galang. At balak ninyong gamitin ang kasanayang yan para saan ngayon? Ang mababang tao po ay hindi alam. Ang iniisip ko lang po ay makaligtas dito sa palasyo. Narinig nyo? Napakalaki ng pangarap ng kagalang-galang na 7 prinsip. Kagalang-galang, ang korte ay hindi ilang. Walang saysay ang pagkilala sa mga insekto. Ngayong nakabalik kayo, wala kayong natatanging kakayahan at may kapansanan pa. Sa ano kayo asa? Ang mababang tao po ay umaasa lamang na hindi ako isusuka ng Inang Reyna. Abala ang Inang Rina. Saan siya kukuha ng panahon para sa isang tulad mo? Ganyan lang? Hahaha. Zhao Wujie, ang galing mong tumawa. Tandaan mo yung ngiti mo. Hindi ka na muling makakatawa. Inang Reyna, nakuha ko ito sa hardin. Hindi ko alam kung ano ito, binuksan ko at nagbasa ng ilang pahina. Natakot ako ng gusto. Hindi ko alam ang dapat gawin. Kaya naglakas loob akong lumapit sa Inang Reyna. Nakuha ko lang. Habang naglalakad ako sa hardin, nakita ko ito sa lupa. Ipakita mo rito. Paano mo nakuha ito? Na nakuha ko lang. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko lang ay mabuhay. Yun lang. Doon sa bundok, nabuhay ako ng 10 taon. Iyon lang ang malinaw sa isip ko. Wala na akong ibang inaasam. Ihatid mo siya pabalik. Palayain ang mga tao. Salamat, Inang Reyna. 3 ibon sa isang bato. Ang legend, si Zhao Wujie. Siliwan siya maging sa data. Pagkatapos gamitin, tanggalin na rin. Hindi na niya kailangang kumilos. Hayaan muna natin si Zhao Wujie ang gumawa. Matatalino ang inahin. Apat na ibon. Inaalala ng inahin ang kagalang-galang, kaya ipinadala niya ito. Mayroon po ba kayong anumang pangangailangan sa ngayon? Wala, maayos lahat. Maayos pero noong nakaraang mga araw. May dumating na tao mula sa kandurang bundok, hinanap ako. May sinabi siya na hindi ko maintindihan, tapos umalis na lang siya. Kailangan bang ipaalam kay inahin ang tungkol kay Binibining Liu? Ano ang sinabi ng taong iyon? May sinabi siya tungkol sa mga sundalo tao. Natakot ako ng gusto. Hindi ako nakinig ng mabuti. Ginang Liu, ligtas po ba ako? Huwag po kayong mag-alala, kagalang-galang. Sasabihin ko kay inahin at ayusin niya ito. Ang mga tao sa kanluran, piyesa ko mula 3 taon na. Hintay lang natin si Liu Ruyan na mag-imbestiga, Day. Kung uwi ka ngayon para mag-ulat, anong parte ang iwan mo? Matalino ka. Maghahanda ng piging si Zhao Wujie bukas. Inimbita niya ang ilang prinsipe at ikaw ay pupunta din. Pupunta ako sa bahay ni Punong Ministro Zhao. May problema ba? Wala po. Ang bahay lang kasi ni Punong Ministro Zhao ay puno ng mga mahalika. Sa ganito kong itsura, baka hindi maganda. Pumunta ka, huwag magsalita o gumawa ng kahit ano. Inang Reyna. Nais ko sanang magtanong ng may lakas ng loob. Ano po ang inaasahan niyong gawin ko sa piging? Wala kang kailangang gawin. Kung gayon, ako po. Upo lang, kakain at uwi. Iyon lang. Inang Reyna, aalis na po ako. Paano kung ako'y pigilan ni Punong Ministro Zhao? Mahina po ako, hindi ko kayang makipag-away, mabagal pa ako tumakbo. Sino po ang magsasagip sa akin?
Takot ka. Takot. Takot na takot po ako. Sa loob ng 10 taon sa ilang bundok. Ang pinakakinakatakutan ko ay ang mawala ng hindi alam kung bakit. Sa piging ni Zhao Wujie, walang mamamatay. Kung sabi ng inang Reyna, walang mamamatay. Komportable na ang loob ko. Pupunta ka ba? Pupunta ako. Pupunta ang mababang lingkod. Palabasin siya. Mas mabuting hindi alam ng pain na siya ang pain. Sana kaya pa niya. Zhao Wujie. Ang dinadala mo ay ang liab. Ang dinadala ko ay ibang bagay. Hahaha. Ang 7 prinsip, sa wakas ay nakabalik na sa kabisera. Dapat nating ipagdiwang ng husto ngayon. Hahaha. Li Xuanjai. Ang pagkalinga ni Kanselar Zhao ay labis-labis. Ang mababang lingkod ay napakalaki ng gulat. Hahaha. Napakahirap ang 10 taon. Munting regalo lang ito. Huwag ninyong maliitin, kagalang-galang. Kanselar Zhao. Ito napakalaki nito. Paano ito matatanggap ng mababang lingkod? Anong hiya-hiya? Marami pa akong magaganda dito. Haha. Sampung taon kayo sa ilang, kagalang-galang. Ano ang mga plano ninyo ngayong nakabalik na? Plano. Anong plano ang meron ang mababang lingkod? Ang maipanatili lang ang mapayapang pamumuhay sa palasyo ay sapat na. Yun lang? Ang ibig sabihin ni Kanselar Zhao ay, AMEA. Marami akong magagandang bagay dito. Li Xuanji, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Halimbawa, Landas patungo sa kaligtasan. Kaligtasan. Hahaha. nagbibiro ka lang, Zhao Wujie. Ako isa lang akong walang kwentang tao. Anong kailangan ko ng landas patungo sa kaligtasan? Hahaha. Ang humble mo, Li Xuanjai. Tara, uminom pa tayo. Hahaha. Shen Shuangjian. Narito po ako. Paano kumilos ang 7 prinsip sa palasyo? Yulat mo. Nakatira sila sa bulwagan ng pag-ulan. Ayon sa talaan, 4 na beses siyang lumabas sa loob ng palasyo. Mga nakasalamuha, 2 beses siyang tinawag ng inang Rina. 3 beses siyang dinalaw ni Liu Ruyan. Araw-araw na pagbati mula kay Eunuko Chensho ng bulwagan ng pag-ulan. Walang palitan ng sulat. Wala pang anumang kahina-hinalang kilos. AMEA. Hahaha. Ano ang ibig sabihin ng simpleng tao? 4 na bises lumabas, pero lahat sa loob ng palasyo. Ni hindi man lang lumabas ng pintuan ng palasyo. Hahaha. Hindi ba? Tama ka, Zhao Wujie. Ako. Talagang duwag ako. Hahaha. Matapa. Mabuti. Inom pa tayo ng isa. Hahaha.
Nakita mo na ba ang isang simpleng tao na umiyak ng ganoon sa harap ng buong korte? Ha ha ha! Opo. Ha ha ha! Zhao Wujie, sasabihin ko sa iyo ang totoo sa puso ko. Magsalita ka, Li Xuanji. Ang inang reyna. Sa loob ng palasyo, isa lang akong dekorasyon. Susunod ako sa inang reyna. Bawal lumabas ng palasyo. Ilang taon na ako sa bundok. Akala ko tapos na ang paghihirap. Pero bingi pa rin pala ako. Nakikiramay ako sa hirap ng inyong kamahalan. Sabi ng inang reyna, basura lang daw ako. Lahat sa palasyo, alam yan. Hindi ko alam kung anong kaya kong gawin. Naiinip lang talaga ako. Nakuha ninyo ang punto, kamahalan. Ramdam na ramdam ko yan. Kung may balak kayo, maaari akong tumulong. Totoo. Hindi ako nagbibiro. Palagi akong tumutupad sa pangako. Kagalang-galang na Zhao. Basura lang ako. Bakit niyo ako tutulungan? Ano ang makukuha ninyo? Kahit basura, may silbi pa rin, kamahalan. Lene. Tungkol sa handaan kanina. Sa tingin mo, magagamit ba ang 7 prinsip? Magagamit. Paano? Gusto niya ng ginto. Gusto niyang mabuhay ng maayos. Wala siyang pakialam sa iba. Madaling kontrolin ang ganoong tao. Kulang ang isang detalye sa ulat mo. Alin po, kagalang-galang? Bago pumasok, tumayo muna siya sandali sa pintuan. Hindi mo yon nabanggit. Akala ko hindi mahalaga iyon. Hindi naman kakaiba ang kilos niya. Ikaw ba ang magdedesisyon kung ano ang mahalaga? At kung ano ang hindi? Shen Shuangjian. Ginagamit kita dahil matalino ka. Opo, Pero kung magpapatalino ka ng labis, masisira ka. naiintindihan ko po. Sana nga naiintindihan mo. Inang reyna. May sasabihin po ang inyong lingkod. Kanina sa bahay ni Zhao Wujie. Ang mga sinabi niya parang may ibig sabihin. Natakot po ako sa narinig ko. Takot po ako. Hindi ko po alam ang gagawin. Ako po. Dahan-dahan lang. Sinabi po ni Ginoong Zhao na tutulungan niya ako. Sabi pa niya kahit basura ay may silbi rin. Hindi po ako nakakasumagot noon. Pero habang pauwi, lalo akong natatakot. Ang mga salita ni Ginoong Zhao. Hindi iyon mabuting intensyon. At ito pa po. Nakita ko po ito nang hindi sinasadya sa bahay ni Ginoong Zhao. Hindi ko po ito matagalan hawakan pero hindi ko rin po maiwaksi. Kaya dinala ko na lang po sa inyo, Inang Reyna. Ilan ang nainom mo ngayong gabi? Kaunti lang po, ilang baso lang. Ilan ang baso? Mahina po ang aking panunaw sa alak. Ilang baso lang, nahilo na po ako. Totoo bang takot ka o nagkukunwari ka lang? Inang Reyna, totoong-totoo pong takot ako. Wala po akong mapagkakapitan sa loob ng palasyo. Kayo lang po, Inang Reyna, ang maaaring kumukok sa akin. Kung makikialam po ako sa kanyang mga gawain. Alam ko na ang lahat ng nangyayari dito. Umuwi ka na. Inang Reyna, paano po ang tungkol kay Chancellor Zhao? Kailan ko ang buhat? Natakot ako. Kung kailangan mong umalis, umalis ka. Huwag magtanong ng hindi dapat.
Opo. Naiintindihan ko po. Paalisin mo ang lahat ng tao sa labas. Opo. Ang mahal na Rina, naipadala na po ang lahat. Ay nakasulat sa loob ng listahan ng mga regalo. Kailan ito nangyari? Ginawa niya ito gamit ang kanyang kuko. Mga talaan ng pamilya Zhao, ika-13 taon ng Jingyuan. 30,000 sako ng bigas, katumbas ng 40,000 tael ng pilak. Ika-15 taon ng Jingyuan. Pagkukupit ng sweldo ng mga sundalong nasa hangganan. Katumbas ng 110,000 tael ng pilak. Inang Rina, saan nanggaling ang ebidensyang ito? 30 taon akong naglingkod. Ganito ba ang gagawin ng Inang Rina? Nililinis mo ba ang mga bayani ng imperyo? Sino ba ang tinutukoy mong bayani, Chancellor Zhao? Ako mismo. Ang ebidensya ay galing sa inyong kamahalan. Ibinigay ito sa akin ni Pitong Prinsipe. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Hindi ko sinasadya itong nakita. Natakot lang ako. Hindi ko alam ang gagawin kaya nagpunta ako sa Inang Reyna. Wala akong ibang intensyon. Wala talaga. Ang dalawang tagapamahala na sangkot sa mga talaan ng pamilya Zhao. Dakpin at dalhin sa korte ng batas para sa paglilitis. Inatanggap ko ang utos. Ay, Pansamantalang uwi si Zhao para imbestigahan. Inang Rina. Naiintindihan ko na. Li Tsuanjie. Ingat sa pag-alis, punong ministro Zhao. Boss, habang nasa investigasyon si Zhao Wuji, may lihim siyang pakikipag-ugnayan sa dating tauhan. Bukod pa riyan, may tumingin sa plano ng seguridad para sa seremonya. Ang mga bakas ng paggalaw ay nakatago, pero nandoon pa rin. Nakuha ko. Huwag siyang galawin bago ang seremonya. Hayaan mo siyang gumalaw. Opo, may isa pang bagay. May isang tao na naglibot-libot malapit sa bulwagan ng pag-ulan kaninang gabi. Hindi siya taga-palasyo. Hindi ko nakilala ang pagkakakilanlan niya. Nakuha ko na. Umalis ka na. Gabi na, binibining Liu. Agalang-galang, may dumating ba rito kanina? Wala naman. Magpapahinga na lang sana ako. Ano ba ang nangyari, binibining Liu? Ano nang ginagawa mo rito? Dumadaan lang. Inang Reyna. Gabi na at ako'y isang karaniwang mamamayan. Bakit ka nandito? Dumadaan lang. Opo. Nasuri na ba ang loob? Tapos na ang pagsusuri. Walang nakitang kakaiba. Walang problema. Umuwi na. Alamin mo kung anong oras siya umalis sa mansyon ng Zhao kagabi. Opo.
Malapit na ang seremonya, gusto kong tapusin ang larong ito ng isang bagsakan. Ano po ang ibig sabihin ng inyong kamahalan? Si Zhao Wuji ay naghihintay ng investigasyon sa kanyang mansyon. Hindi na siya makapag-antay. Kung magkikilos siya, ang araw ng seremonya ang pinakamagulo, maraming tao at mata. Ang pagpapalit ng seguridad ang kanyang huling pagkakataon. Balak po ba ninyong hayaan siyang kumilos? Hayaan natin siyang kumilos. Kapag gumalaw siya, uhulihin ng mga gwardya imperial. Saka lang malulutas ng malinis ang kaso sa korte ng batas. Paano naman po ang 7 prinsip sa tabi niya? Dadaloy pa rin ang 7 prinsipe sa seremonya. Hindi naman kailangang saktan siya. Kamahalan, paano kung hindi siya makipagtulungan sa takdang oras? Anong dahilan niya para hindi makipagtulungan? Paano kung nahalata niya ang plano ninyo? Kamahalan, Hindi niya mahahalata yan. opo. Kahit na masensi niya, anong magagawa niya? Nasa palasyo siya, walang tauhan, walang kakampi. Wala siyang kapangyarihang tumanggi. Basura talaga siya. Kamahalan, handa na ang plano ng depensa ayon sa iyong utos. Sino ang humawak sa plano mula nang ito'y ihanda? Tanging kamahalan at ang iyong lingkod lamang. Direkta mula sa akin papunta sa inyo. Kamahalan, walang ibang nakakita. Sa araw ng seremonya, ipapadala ang plano ayon sa nakahanda. Opo, Bago ito ipadala, huwag itong iiwan sa iyong paningin. naunawaan ko, kamahalan. Inang Reyna, may masamang nangyari. Nawala ang plano ng depensa sa silid ko. Kailan mo nalaman? Kanina lang, nang uwi ako para tingnan ulit. Wala na, hinalungkat ko na ang buong silid. Saan mo inilagay ang plano? Sa ilalim ng unan, akala ko ligtas doon. Sa ilalim ng unan. Hindi ko alam ang mga bagay na ito, natatakot lang ako na mawala. Paano mo nakuha ang plano na iyon? Sabi ko na, nagkataon lang nakuha ko. Akala ko kapag ibinigay sa Inang Reyna, magagamit niya. Kaya nagtago ako ng kopya. Sino ang nag-utos sa iyong magtago? O walang sinuman, ako lang ang may kagagawan, alam kong mali ako. May iba bang pumasok sa silid mo? Wala, bihira akong magpahintulot ng bisita. Ang eunuko ang nagdadala ng pagkain araw-araw. Ako lang ang magalaw. Walang ibang tao. Wala, nanunumpa ako. Sige, alam na. Umuwi ka na. Inang Reyna, ang plano. Ako na ang bahala, bumalik ka lang sa bulwagan ng pag-ulan at huwag lalabas. Huwag kang lalabas kahit saan. Opo, naiintindihan ko, salamat sa Inang Reyna. Siya sa atin ang kanyang silid ng mabuti. Opo. Inang Rina, wala talagang natagpuan sa silid. Walang lihim na kompartimento. Kahit sa ilalim ng unan, talagang walang laman. Ang mga taong pumasok. Tinanong na ang eunuko, maliban sa paghahatid. Walang ibang pumasok. Wala nang nakakaalam kung nasaan na ang mapa ngayon. Opo. Isagawa ang plano batay sa orihinal na mapa. Inang Rina, kung ang mapa ay Naihatid na kay Zhao Wujai at naghihintay siyang matanggap ito. Talagang walang kwenta siya. Nawala ng mahalagang bagay, hindi alam, umiyak na lang. Nahuli na siya sa bitad. Tingnan mo dito. Sa araw ng seremonya, ang pagpapalit ng gwardiya ay sa ika-9:45 ng umaga. Mga isang sandali lang ang pagitan.
Magpapalitan ang Guardia Imperial. Sa gitna, 2 tao lang ang magbabantay sa pangunahing pintuan. Ang taong ito ay tauhan ni Zhao. Sa araw ng seremonya, sila ang magbabantay. Ang bahaging ito ng pangunahing pintuan ay magiging walang laman. At ang pangunahing kwartel, narito ang pangunahing kwartel. Mas maaga ang palit ng gwardiya sa pangunahing pintuan. Inayos na ni Zhao. Ang papalit na gwardiya ay tauhan din ni Zhao. Magtutulungan sa loob at labas. Sa araw ng seremonya, sabay-sabay kikilos. Sapat na ang isang sandali. Ginoo, may bagay ang lingkod na hindi sigurado kung dapat sabihin. Sabihin mo, masyadong madali nating nakuha ang mapang ito. Parang may daya. Anong madali? Hindi sinasadyang nakuha ito ng 7 prinsip. At hindi sinasadyang nawala, lalo na sa panahong ito. At saka lang ito ipinadala palabas ng Inang Rina. Kapag pinagsama-sama ang mga pangyayaring ito, parang may mali. Nag-isip ka lang na masyado. Ginoo, ako lang po ay, alam natin kung sino si Li Xuanji. Walang kwentang galing sa ilang, kailangan pang suportahan para makalakad. Nanginginig pa ang boses kapag nagsasalita. Anong kaya niya? Si Murongzu. Magaling siya sa paggamit ng tao. Ngunit ang mga taong ginagamit niya ay mga piyon lang niya. Hindi inasahan na kikilos ang mga piyon ng mag-isa. Magaling. Walang magaling dito. Masyado niyang minalit si Zhao. Yan ang totoo. Sa araw ng seremonya, ikaw ang magbabantay dito kasama ng iyong mga tao. Eksaktong 9:45 ng umaga. Huwag maaga. Huwag magdulot ng gulo. Opo. Sa panig ng Guardia Imperial, naayos na lahat ni Zhao. Hindi mo na kailangang mangialam. Bantayan mo lang ang iyong pwesto. Paano kung magbago ang sitwasyon sa gilid ng Guardia Imperial? Hindi magbabago. Ilang taon nang inihahanda ito ni Zhao. Naayos na lahat. Gawin mo lang ang tungkulin mo. Opo. Naiintindihan ng iyong lingkod. Paniguradong panalo ang laban na ito. Nasisiyahang ako. Nakipagkita si Ginoong Zhao, Uji sa 2 grupo ngayon. Masyadong aktibo. Alam ko na. Kailangan ba nating Maghintay. Sinasalansang ni Zhao Wuji. Sinasalansang ni Murong Tsui. Sinasalansang mo rin. Ngunit sa larong ito, Xuanji, hindi mo pa natapos ang pagkalkula. Kulang pa ng isang hakbang. Eight. Alam mo bang nasa Maynila ako? Alam ko. At alam mo ba kung bakit ako pumunta sa'yo? Alam ko. Alam mo bang may bitag si Zhao sa seremonya? Alam ko. Gaano katagal mo nang alam? Alam ko simula pa nang simulang magplano siya. Bakit hindi mo siya pinigilan? Bakit ko siya pipigilan? Kapag siya ang umaksyon sa seremonya, Siya ang matatalo, ate. Sa sandaling iyon ang aking pagkakataong isara ang lambat. handa na ang lahat noon pa. Lanan, Paano naman ang mga murong? Ano ang gagawin mo sa kanila? sabihin mo na lang ng diretsyo, ate. May pangako ang nanay noon na huwag puksain ang lahi ng mga murong. Dapat sundin yon ng mga inapo ng mga li. Alam mo ba ito? Alam ko. Alam mo, pero 8. Naniniwala ka ba sa ganoong pangako? huling habilin yon ni nanay. Alam ko na ito ang huling kagustuhan ni Ina. Siya. Shen Shuangjian. Siya ang nagsabi sa'yo. Hindi siya. Kung gayon, kanino siya sumusunod? Hindi ko alam. Xuanji. Ang pangako, talaga bang hindi mo ito tutuparin? 8.
Alam ko ang tungkol sa pangako. Kung gayon, ikaw. Pero hindi ko ito balak tuparin. Mag-ingat ka sa sarili mo. Ang ulat na ito ay itatago at hindi ilalagay sa opisyal na record. Inang Rina. Hindi na yan ilalagay sa record. Tapos na. Inang Rina. May isa pa pong bagay na nais kong itanong. Sabihin mo, Mula pa noong 3 buwan ang nakalipas, hindi na nagulat ng tapat si Shen Xiongjian kay Zhao Wuji. Sa totoo lang, tinalikuran na niya si Zhao Wuji. Hindi ba natin siya dapat pausahan? ano sa palagay mo? Sa tingin ko, dahil tinalikuran na niya si Zhao Wuji, baka maging problema pa siya sa hinaharap, kaya mas mabuti na. Huwag siyang parusahan. Ano po ang ibig sabihin ng Inang Rina? Isipin mo, kung siya ay tauhan ni Lixu Anjay. Kapag ginawa ko siya, malalaman agad niya na sinusubaybayan ko siya. Sa ngayon, ayaw kong malaman niya iyon. At kung hindi siya tauhan ni Li Xuanji? Kung hindi, walang saysay na gawan siya ng aksyon. Wala na siyang silbi kay Zhao Wuji. Wala siyang silbi. Dagdag problema lang. Kaya, hayaan na lang natin. Panatilihin. Ang sikreto na kayang itago ng isang tao ay karapat-dapat sa oras at pag-iisip ng Inang Reyna. Mahal na ina. Noong gabing iyon, sinabi ni Shen Xiongjian na nadaan lang siya. Naniniwala ba kayo, mahal na ina? Hindi. Kung gayon, bakit hindi ninyo siya pinagtanungan ng masinsinan? Bakit pa magtatanong? Sasabihin niya kung gusto. Kung ayaw niyang sabihin, kahit anong pilit mo, wala rin. Ang pagtambay niya noong gabi baka naman okay lang. Ibig sabihin ninyo, mahal na ina. Lumabas ka na. Ano ba talaga ang nakita niya sa babaeng iyon? O baka naman, wala talaga siyang nakita sa kanya? Bukas sa seremonya, lulutasin ng Inang Reyna ang dalawang bagay ng sabay. Si Zhao Wuji at ang 7 prinsip. Ang ibig pong sabihin ng mahal na ina, kasama rin ang 7 prinsip. Tapos na ang silbi niya sa palasyo pagkatapos ng bukas. Delikado siya. Mas mabuting patayin na rin. Tungkol sa Gwardiya Imperial. Nakahanda na ang lahat. Sa oras ng pagpapalit ng gwardya sa seremonya, ang mga tauhan ng Inang Reyna ang mamamahala sa pangunahing pintuan. Kung kikilos si Zhao Wujai, doon natin siya hulihin. Ang sa 7 prinsipe naman, may ibang plano. Naunawaan. Ina, paano kung bukas, sumablay ang plano? Ibig mong sabihin kung pareho silang maghihimagsik. Opo. Ibig sabihin, hindi pa ako handang mabuti. Inang Reyna. Pero hindi mangyayari yon. Si Zhao Wujai. Ilang taon ko nang ginagamit yan. Alam ko ang ugali niya. Bukas, siguradong gagalaw yan. At kapag gumalaw siya, tapos na. Ang 7 prinsipe. Isang basura lang yan. Wala siyang dahilan para hindi sumunod. Wala rin siyang kakayahan para sumuway. Opo. Umalis ka na. Bukas, sundin ang plano. Naiintindihan ko, Inang Reyna.
Malapit na ang seremonya. Gusto kong tapusin ang larong ito ng isang bagsakan. Ano po ang ibig sabihin ng Inang Rina? Si Zhao Wujai, nakaabang sa bahay ng punong ministro para sa investigasyon. Hindi na siya makapaghintay. Kung gagalaw siya, ang araw ng seremonya lang ang pagkakataon, maraming tao, maraming mata. Ang pagpalit ng gwardya ang huling pagkakataon niya. Plano po ba ng Inang Rina na hayaan siyang gumalaw? Hayaan natin siyang gumalaw. Kapag gumalaw siya, uhuliin siya ng gwardya imperial. Saka lang malulutas ng malinis ang kaso sa korte ng batas. Paano naman po ang 7 prinsip? Ang 7 prinsipe, lalahok lang sa seremonya. Inang Rina, kung sakaling hindi sumunod ang 7 prinsip, Anong dahilan niya para hindi sumunod? paano kung naramdaman niya ang plano ng Inang Rina? Hindi niya iyon mararamdaman. Kahit naramdaman niya man, ano pa ang magagawa niya? Wala siyang tauhan sa palasyo, wala siyang mapagkakatiwalaan. Wala siyang kapangyarihan para tumutol. Inang Reyna. May pinakaalam po ang abang mamamayan. Ngayong gabi po, may nagpunta mula kay Zhao Wujai, sinabi ang tungkol sa seremonya bukas. Kung pupunta po ang abang mamamayan, magsasabi po ako. Isasabi ko ang lahat ng sinabi ni Zhao Wuji. Sabi niya, kung pupunta ako sa seremonya bukas, hindi na ako makakabalik ng buhay. Inang Reyna, hindi ko po alam ang gagawin. Natatakot po akong pumunta. Pero natatakot din po akong magagalit kayo. Kaya po naparito ako sa inyo, Inang Reyna. Paano sila nakarating? Ilan sila? Kailan sila umalis? 2 katao, lumaan sa pinto sa gilid ng bulwagan ng pag-ulan. Sandali lang sila at umalis na. Hindi ko po sila napigilan. Nakuha ko. Bukas, pumunta ka sa seremonya. Inang Reyna, Pumunta ka, tumayo ka sa dapat mong pwesto, gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag kang gagalaw ng kung ano-ano, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. pero paano po kung talagang Hindi kanya gagalawin. Sabi ko, hindi kanya gagalawin. Opo. Sundin ko po ang inyong utos, Inang Reyna. Pupunta po ako. Ihatid siya pabalik. Bigyan siya ng bagong damit. Opo. Nawawala ang 3 pinakamahalagang pahina. Sino ba talaga siya? Alas 9:40 y 5 ng umaga. Eksakto sa oras ng pagpapalit ng bantay. Lahat ay handa na. Naroroon na ba ang mga tauhan ko? Naroroon na. Mabuti. Nandito na ang lahat ng 3 panig. Nagsimula na. Bakit hindi sila kumilos? Ako po, hindi ko po alam. Dapat po sa oras na ito. Hinuli na po kayo, Ginoong Zhao. Ha? Magagawa mo ba yan? Ako po ay sumusunod sa utos ng Emperador, Inang Rina. Liu Ruyan,
Puntahan mo ang inang Rina. Sabihin mo sa kanyang mga tauhan na kumilos na. Kumilos. Kailan ka nagsimula? 3 taon na nang tawagin ako ng Rina. Pinili kita noon dahil malinis ang tingin mo. Opo. Ngunit ang kalinisan ay hindi katumbas ng katapatan. Saan ako nagkamali? Hindi kayo nagkamali, inang Rina. May mga bagay lamang na hindi nasasakop ng kalkulasyon. Ang ganda ng pagsasalita mo, Holmes. Sabihin mo sa kanya. Tinatanggap ko ang pagkatalo ng buong puso. Ngunit sa susunod na laban, hindi sigurado. Sa wakas, Ang iyong mga binti. Gumaling na. Ilang taon mo na kaming niloloko? Ginoong Zhao, bilangin nyo. Ilang taon mo na akong inaapi. Ganoon na rin katagal. Niloko mo ang lahat. Niloko mo ang inang Rina. Niloko mo ako, at niloko mo ang buong korte. Ginoong Zhao, naghihintay ang Guardia Imperial. Pumutok. Sinubukan ko, pero walang nangyari. Pumutok, pumutok. Haa. Kailan? Sa bisperas ng seremonya. Nang ipapasuri mo ang mekanismo ng pedestal, Sino? Sino ang gumalaw? may pumutol nito. Pagkatapos, ibinalik sa dating anyo para akala mo ayos lang. Ah. Siya. Siya ang gumalaw. Kagalang-galang na Zhao. Huwag mo siyang sisihin. Siya. Siya ang iyong tauhan. Hindi. Eh bakit niya ginawa? Ginawa lang niya ang tingin niyang tama. Kagalang-galang na Zhao, naghihintay ang korte ng batas. Ah. Akala mo panalo ka? Hindi sa'yo ang trono, hindi ka lanman. Hindi mo kayang buhatin ang imperyo ng mag-isa. Kagalang-galang na Zhao. Sa buong buhay mo, may isa bang bagay na talagang para lang sa sarili mo? Sa buong buhay mo, para sa angkan ng Zhao, para sa kapangyarihan. Para hindi mapatiran, walang kahit isang bagay. Na talagang para lang sa iyong sarili. Kaya natalo ka, punong ministro Zhao. Hindi sa akin ka natalo, kundi sa sarili mo. Inang Reyna,
Sunod na, ikaw naman. Alam ko, Ayon sa emperador, tinanggal si Inang Rina Murong bilang rehente. Itinatag niya ang sariling alyansa nang walang pahintulo. Ipinag-utos ang paglalagay sa kustodiya. May sasabihin ba ang inang Reyna? Lixuan G. Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam. Pero alam mo bang hindi ka pa nananalo? Samahan ang inang Reyna sa bulwagan ng pag-ulan. Alagaan siya. Dito ka na nakatira dati. 3 taon. Ano ang pakiramdam? Malamig. Malamig ba sa loob, inang Reyna? Katulad noong panahong ikaw ang nakatira dito. Ang liham ng katapatan ni Murong Yun ay inihahandog sa emperador. Ang inyong lingkod na si Murong Yun, maglilingkod sa bagong Panginoon. Manunumpa na walang hanggang katapatan at hindi kailanman magbabalik loob. May sinabi ba ang Inang Rina? Wala. Umalis ka na. Lumabas ka at bantayan mo. Huwag mong papapasukin ang sinuman. Opo. Tapos na si Zhao Wuji. Umalis na si Liu Ruyan. Trader na si Murong Yun. Hindi ko alam kung nandito pa ang mga tagapagligtas. Isa-isa nang nawawala ang mga baraha ko. Murong Yun. Pinili mo ang panig mo. Pipiliin ko rin ang landas ko. Hindi dapat pabunyag ang labirintho ng kapalaran. Inang Rina, ang nakasulat sa ibabaw ay, Iniwan niya para maimbestigahan ko o para pigilan ako. siguro pareho. Ilang araw ka na sumusunod sa akin? 10 araw na po, Inang Rina. Sa 10 araw na iyon, anong klaseng tao ang tingin mo sa akin? Isang taong hindi kailanman susuko, Inang Rina. Ipakita natin kung ano ang talo ng tao sa tadhana. Mahal na hari, ang mga bagong patakaran ay sumasaklaw sa buwis, lupa, at sistema ng opisyal. Pag-isipan muli ninyo, baka maging unstable ang bansa kung sabay ipapatupad. Sumasang-ayon ako. Kung minadali, baka magkaroon ng pag-aalsa. Dalhin ang mga bagay dito. Mahal na hari. Mahal na hari, anong katwiran ang pagmamanman ninyo sa mga opisyal ng korte? Kagalang-galang na Wang. Ang mga bagay sa libro ng talaan ng account, may katwiran ba yon? Kagalang-galang na Wang. Ang mga bagay sa libro ng talaan ng account. Ikaw ba ang gumawa? Aminin mo kung ikaw. Ayaw kong ulitin ang tanong. Mahal na hari. Ilang taon nang nagmamanman, ang mga bagong patakaran ay sumisira sa bansa. Kahit mamatay ako, hindi ako sasang-ayon. Alam ko ang kahihinatnan ng pagsasalita ko ngayon. Handa akong yalay ang buhay ko bilang payo.
Pakiusap, bawiin ninyo ang utos. Trenta palo sa korte. Aray! Mahal na hari, ang lihim na tanggapan ba ay talagang iyo lamang? Ano ang ibig mong sabihin? Wang Chong'an, may sasabihin ka pa ba? May utos ba ang inyong kamahalan? Wala. Ganun po ba? Ano ang huling gawain na kinontak ng tatlo? May kinalaman sa labirinto ng kapalaran. Inutusang suriin ng Panginoon ang depensa sa labas ng bawal na lugar. Pagkatapos noon, nawala na ang koneksyon. Saan natagpuan ang token na ito? Matapos ang huling pag-ulat nila, may naghatid ng token na ito sa punto ng koneksyon. Walang anumang kasamang mensahe. Kilala niyo ba ang token na ito? Hindi po. Tinanong ko ang ilang mga veterano. Wala ring nakakakilala. Nalutas na ba ang huling lokasyon ng tatlong nawawala? Naiimbestigahan na. Huling nakita malapit sa templo. Ipagpatuloy ang paghahanap. Alamin kung nasaan sila. Sino ang gumawa nito? Napansin ko sa pagpupulong ng korte. Pagkatapos lumitaw ang di kilalang token, may ilang mga opisyal na kumikilos ng kakaiba. Parang naghihintay ng senyas mula sa isang tao. Bantayan. Huwag maging halata. Hintayin natin silang kumilos. Ganun po ba? Dalawampung taon. Akala ko tayong tatlo lamang ang naglalaro. Meron pa palang pang-apat na manlalaro. Liblib na bundok. Ang inyong kamahalan may dumating. Papasukin mo. Natakot ka ba sa akin? Nang minsan, Ngayon? hindi na. Bakit? Dahil hindi mo ako papatayin. Kung gusto mo, matagal na akong patay. Hindi mo ginawa, ibig sabihin may pakinabang ako sa iyo. At ang may pakinabang, hindi namamatay. Paano kung wala na akong silbi balang araw? Pagdating ng panahon, saka natin pag-usapan. Ano ang ibig mong sabihin? Pag-isipan mo muna. May utang ka pa sa akin na sagot. Hintayin mong mahanap ko ang tamang salita. Paano mo nalaman na alam ko ang lugar na ito? Nakita ko ang pangalan mo sa mga lumang talaan ng dating emperador. Ikaw ang kasama niya noong unang pagbisita niya rito. At nasa iyo na ngayon ang mga talaang iyon, di ba? Hanggang saan ang alam mo tungkol sa akin? Sapat lang para magamit kita. Bakit ako ang hinanap mo? Yung mga tao sa paligid mo. Wala ba sa kanila ang makakatulong sa iyo para makapasok rito? Ang mga makakapasok rito, hindi alam ang daan. Ikaw ang nakakaalam. Kaya kasangkapan lang ako.
At hindi ito ang unang pagkakataon. Bakit mo ako pinoprotektahan? Lixuan G. Sanay ka talagang manahimik kapag dapat kang magsalita. Ito ang salamin ng puso. Ah! Matagal ka na ring nasasaktan, di ba? Nakita kita sa ilang na bundok. 10 taon mag-isa. Nakita ko ang ginawa mo noong taong iyon. Ganito tayo nabuhay. Tumayo ka, kailangan pa nating magpatuloy. Pitong taong gulang ako nang ipadala sa ilang na bundok. Mula noong taong iyon, naghanda na ako. Ang lihim na tanggapan, ako ang nagtatag mula sa simula, mula sa unang tao. Hanggang ngayon, mahigit 300 katao, bawat isa ay personal kong nakilala. Ang matapos sa panig ni Zhao Wuji ay ako. Bago pa man siyang umaksyon, nabili ko na. Ang plano ng depensa ay Peke. Peke mula pa sa simula, inihanda para sa kanya. Simulong yun, 3 taon nang tapat sa akin. Hindi siya nagtaksil sa'yo, akin siya mula pa noon. Ngayon alam mo na, ano ang gagawin mo. Sinabi mo ang mga ito para sumuko ako o makipagtulungan. Hindi. Ano kung gayon? Hindi ko rin alam. Ano ang ibig sabihin ng hakbang mong ito? Pag-isipan mo muna. Magpapatuloy pa ba tayo? Inang Rina, may ulat ang inyong lingkod. 3 taon na, lumipat sa bagong Panginoon. Mula noon, sumusunod sa kanya. Narito ako ngayon. Paalam ito sa Inang Rina. Utos ng sino? Ang lihim na tanggapan. 3 taon na ang nakalilipas, inagaw mo na ang mga tagapag-alaga ko. Kakasimula mo pa lang sa trono noon, wala pang matatag na pundasyon. Panahon iyon na pinakamahina ka. Kailan pa ako kikilos kung hindi ngayon? Nawala na ang mga tagapag-alaga. Umalis na si Liu Ruyan. Nagtaksil na si Murong Xu. Tapos na si Zhao Wuji. Ano pa ang natitira? Inang Reyna, ano pang mga baraha ang natitira sa'yo? Ikaw, Ano ang ibig mong sabihin? ikaw ang tanging baraha na hindi ko lubusang naplano. Lahat ng tao, inaral ko. Paano mag-iisip si Zhao Wuji? Ano ang pipiliin ni Liu Ruyan? Aling daan ang tatahakin ni Murong Xu? Ikaw lang. Ang hindi ko naunawaan ng buo. Inang Reyna, nakapunta ka na ba sa liblib na templo sa bundok? Bakit mo ito tinatanong?
Dinala mo ako rito para panoorin ko lang ito. O para pilitin akong sumuko. Wala sa mga yon. Ano nga? Ang pader na ito, panahon pa ng aking lolo itinayo. Nanalo ka. Pero may isang bagay na natalo ka rin. Anong bagay? Iharap ang proklamasyon ng pag-amin sa kasalanan upang mapanatag ang buong kaharian. Sumasang-ayon ang inyong lingkod. Ang kapangyarihan ng emperador ay pansamantalang makakapigil sa korte. Pero kaya mo bang kontrolin ang buong imperyo magpakailanman? Bagong patakaran ito, ngunit hindi pa sumasang-ayon ang mga tao. Pag-isipan muli, kamahalan. Maglabas ng deklarasyon ng pagkakamali at bawiin ang utos. Ginoong Wang, pamilyar ka ba sa token na ito? Hindi po ako pamilyar. Ipasa ito at hayaan ang bawat opisyal na makita. Hindi lamang isa ang Alipores. Ano po ang sinabi ng inyong kamahalan? Tapos na ang pulong ngayon. Inyong kamahalan ay... Sa wakas, hindi na napigilan ng pangatlong manlalaro. Hinihintay ko kayo. Sabi ko na sa'yo noong huling pagkikita, huwag mong susuwayin. Hindi ka naman siguro na parito para ulitin lang yon. Hindi. Ano ang dahilan? May lihim sa labirinto ng kapalaran. Ito'y inilagay ng dating emperador, may kinalaman sa pamilya Murong at sayo. May kinalaman ito sa kapalaran ng lahat sa nakalipas na 20 taon. Pumasok ang ina ko sa labirinto ng kapalaran noon. Natuklasan niya ang lihim na ito sa loob at nag-iwan ng tala. Hindi niya sinabi kaninuman. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ka lang may kakayahang pumasok at kunin ito. Kung pumasok ka noon, siguradong kamatayan yon. At pagkatapos makuha? Depende kung ano ang nasa loob. Ayon sa ina, kung talagang mararating mo ang puntong ito, bago ka pumasok, kailangan mong kausapin si Murong Tzu. Alam ba ni Murong Tsui kung ano ang nasa loob? Hindi. Alam niya ang daan, kasama ang dating emperador. 8. Si Shen Xiongjian noon, tauhan mo siya. Ipinadala ko siya kay Zhao Wuji. Para bantayan siya. Pero iba ang pinili niya pagkatapos. Ano ang ibig mong sabihin sa ibang pinili? Hindi na siya sumusunod sa akin. Hindi rin siya tauhan mo. Hindi rin siya tauhan ni Zhao Wuji. Siya lang ang sarili niya. Alam mo ba na nasa labas siya? Alam. Hindi ka ba nag-aalala na marinig niya ito? Kahit marinig niya, wala namang problema. Ang token na ito ang susi para makapasok sa labirinto ng kapalaran. Bago ka pumasok, pag-isipan mong mabuti. Alam ko. Pagkapasok mo, makikita mo ang mga bagay na ayaw mong makita. Maghanda ka. 8. Hindi ko susundin ang sumpa. Pero ang resulta na gusto mo, maibibigay ko sa ibang paraan. Anong paraan? Maghintay ka. Mag-ingat ka.
Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Ikatlong takip silim. Pumasok ka. Sabihin mo, Kailangan ko ng tulong mo. bakit kita tutulungan? Dahil tayong dalawa lang ang magkapareho. Ano ang basehan mo para sabihin yan? Dahil ikaw rin, nag-iisa ka lang. Ano ang gusto mong gawin ko? May bagay sa labirinto ng kapalaran na kailangan kong kunin. Pero kailangan kitang gabay. Paano mo nalaman na alam ko ang daan? Nakasulat sa mga tala ng dating emperador, kasama mo siya noon. May kinalaman ba iyon sa akin? Kaya may dahilan kang malaman. Kung tutulungan kita, ano ang kapalit? Ano ba ang gusto mo? Kapag nakapasok na tayo, malalaman mo. Ano ang gagawin ko? Pindutin mo rito. Sa lahat ng sinabi mo sa akin ngayon, alin ang totoo? Ano sa tingin mo? Tatanungin kita. Kaya mo bang malaman? Dati, kaya ko. Ngayon, hindi na ako sigurado. Yan ang pinakatotoong sinabi mo sa akin. Ang hirap mong basahin. Kailan ka totoo? Hindi ko na rin alam. Ano ang nakasulat doon? Wala, mga bagay na nakalipas na. Sinusunog nila iyon, di ganoon ang ekspresyon. Tara na. Kung ulit muli ang lahat, pipiliin mo pa rin ba ang daang ito? Bakit di ka sumasagot? Hindi mo ba alam o ayaw mo lang sabihin? Pareho. Lixwanji. Palagi kang may tinatagong bahagi sa sinasabi mo. Ganoon din ang inang Reyna. Ngayon na ang pagkakataon para mabuksang muli ang kaso. Sinabi ng inyong prinsesa, kung may pagkakataon, ngayon na. Sinabi ng amo natin, huwag kumilos hanggat di pa siya nagsasalita. Anong nangyayari?
May nauna na sa atin. Kanino ang mga taong ito? Kumilos na. Ngayon na, Nandito na silang lahat. Mabuti. Ang inyong amo ay inuusig na ng korte ng batas. pero hindi pa naayos ang kaso ng amo natin. Maayos din yan. Ate, umatras ka. Wala na rito ang inyong amo. Ang prinsesa nyo, Maayos ang kalagayan ng inyong prinsesa. Bakit di mo ako pinahama? Alam mo kung bakit. Mula nang ikuha kita pabalik sa palasyo, hindi ka na isang piyon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang piyon, hindi pinapahinto ng manlalaro para mag-isip. Maraming beses mo akong pinahinto para mag-isip. Alam mo na matagal na mahulaan ko ang plano mo. Hindi. Ano ang alam mo? Hindi ko inasahan. Na pagkatapos mong mahulaan ang plano ko, mananatili ka pa rin. Lahat ng nakahula sa akin, ginamit iyon para labanan ako. Ikaw lang ang nakahula, pero hindi ka kumilos. Hindi ibig sabihin hindi ako kumilos. Pero hindi mo ako kinainisan. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Alam mo ba ang ginagawa mo? Alam. Alam mo ba ang ibig sabihin kung hahawakan ko to? Alam. Bakit mo pa rin inabot? Dahil ito ang unang pagkakataon na ayaw kong isipin ang kahihinatnan. Tama na.